na mali. Hindi kayo yung namatayan na O, mga... sino yung namatayan, Mojo? Sino yung namatayan? Yung mga kakilala ko dito. O, sino yung kakilala mong namatayan? Ba't di mo tinulungan? Kilala mo pala. Nadamay Mojo. kasi father. Teka lang, Mojo. Sino yung kakilala mong namatayan? Anong pangalan? Hindi ko sasabihin ang pangalan niya. O, ba't hindi mo masabi? Pinaglalaban mo sila pagkatapos hindi mo mapangalanan. Hindi ko maglalaban. Ano kami maniniwala sa yung tanga ka? Mo kailangan paniwalaan kasi meron kayong sarili Ay, hindi. Talagang kailangan. Sabihin mo sa amin yung katotohanan. Hindi yung patak ka ng butak, wala kang alam. Ito. Tanga ka pala. Laban na laban ka. Yung namatayan, hindi mo kilala. Yung namatayan, hindi mo man lang ma-identify. Ang tapang-tapang mong magsalita, ang dami-dami mong sinasabi. Wala ka naman pala alam sa pinaglalaban mong tanga ka. Tanga ka. Oo, mas tanga ka. Mas tanga ka. Hindi mo nga kilala kung sino yung pinaglalaban mo eh. Bakit ko ipasasabihin yung pangalan, ganyan-ganyan? Eh, tag-ina mo pala eh. Nalabag pala yung karapatan, hinapi pala ni PRRD, tas hindi mo mapangalan ng tanga ka? Iniintay ka nga dun sa ICC, pangalanan yung biktima at tanga. Kasi hindi mo masabi? Hindi ka naman pala bobot kalahati. Hello po. Teka lang, gusto mo na ba, Mojo? Oh, Nakapila kasi tayo eh, pero ano ba, nagmamadali ka ba? paloban na po kasi. Ha? Paloban na po kasi ako. Palubat ka na. Sige, unahin ka namin, ha? Okay, sige, bababa ko na lang si Amalia Hope muna. Ayan. Guys, Chubby Chubs, Rain, Abs, and Kiana Jinjin. Ayan, unahin muna natin si Mojo, kasi marami siyang mga tanong eh. Ayan, go Mojo. Ngayon lang po ako sa totoo lang maggaganito. Pero gusto ko lang po malaman, ma'am, kung ano po ba yung sinasabi nila na hindi po pwedeng bumoto si Bato. So, at first place po, illegal na po talaga yung nangyari po dun sa Senate po. Which one yung illegal? Yun pong pagboto po ni Bato. Bakit magiging illegal ang pagboto ni Bato? Wanted po kasi siya, ma'am. Yun po yung nakalagay po Wanted siya ng Wanted siya ng what? Po. Ng? ICC. Ano ngayon kung wanted siya? Pag ba wanted ka, ibig sabihin hindi ka na senador? Ma'am, ang ibig sabihin lang po nun, ma'am, nakalagay po yun sa batas Hindi. po ng po. Walang nakalagay sa batas na ang isang wanted na senador, whether it is a legitimate wanted na senador or kahit pa nakakulong yan, hanggat hindi siya convicted hindi siya convicted with finality, a senator can still vote in any cases involving yung plenaryo or yung Hindi nawawala yung karapatan niya doon. So, Mojo, anong basihan mo na illegal yung pagboto ni Bato? Yun nga po yung pagkakaintindi ko po. So, Mali yung pagkakaintindi mo. Kasi ngayon, kung maniniwala ka na illegal siyang bumoto, for what? Dahil wanted siya sa ICC? Yes po. Mali yun. Wrong yun. Wrong yun, Mojo. Okay? Ang isang senador, okay, at hindi to, this is true for all government officials. Okay? Ganito, kung kunwari ikaw congressman o kunwari ikaw ay senador or presidente, hindi naman nagdedemanda yan at saka hindi naman yan nakakasuhan, Okay. Pagka nakasuhan ng isang opisyal, okay, ano yung mga principles dun sa ating karapatan under our constitution? You are innocent until proven guilty, right? Right? Yes. Okay, so tandaan mo yan, napaka-importante niyan para hindi mo naiisip agad na illegal, walang ganun. Okay? So ngayon, you are innocent until you are proven guilty. Okay, pangalawa, wanted si Bato sa ICC. Tama ka doon. Nag-issue si ICC ng warrant of arrest. Kaso, ano ba si ICC sa buhay ng mga Pilipino? Wait lang po. Wala naman tayo pakialam sa ICC dahil ang ICC ay hindi naman siya Philippine court. Hindi rin po yun siya foreign court po, ma'am. Alam ko kung alam niyo po. Alam mo, whatever your term for the ICC, foreign court or international court, it doesn't matter. It's not part of the Philippine judicial system. Niloloko ka ng mga pananiniwalaan mo na nagsasabi na merong difference ang foreign court at international court. There's no difference because both courts are not part of the Philippine judiciary. Pero ang ICC po, ma'am, sa pagkakaalam ko po kasi, kumikilos lang po sila para po dun sa mga makakapangyarihan po na mga example sa mga senador, sa mga president. Wrong! Kumikilos lang ang ICC under its complementary purpose. So, ibig sabihin, kapag ang isang bansa walang gumaganang judiciary, doon lang siya papasok. May gumagana po bang judiciary dito, ma'am? Ano tawag mo sa mga Supreme Court Justices? Ano tawag mo sa NTC, RTC? Pero kung may gumagana po, ma'am, bakit po tinapon din po naman yung kaso po dun sa kamilya po ni Marcos? Na? Yung pong sa gas po.
Oh, ano gagawin natin? Yun po yung tanong ko. So, ibig mo sabihin, okay, ganun pala ang ano mo Mojo, ganun pala ang reason mo, edi dapat lahat ng kaso nandito sa Pilipinas, dali na natin sa ICC. Hindi po ma'am kasi po, meron po Hindi ganon, Mojo. You may disagree with the function and the efficiency of our judiciary, but it doesn't mean walang justice system. I-separate ninyo yung feelings ninyo na ako disagree rin ako doon sa nangyari. Na bakit na-dismiss yung mga kaso, ganyan-ganyan. Kaso yung gobyerno ni Bongbong, hindi inilaban yung kaso eh. Pwede matatalo talaga yung gobyerno dyan. Ganun yung nangyari. Meron tayong rules meron tayong mga rules sa pagdating sa paglilitigate ng mga kaso. Hindi ginalingan ng PCGG. Hindi natalo. Di ba ma'am yung ano ngayon? So ibig sabihin, teka lang Mojo ibig sabihin ba nun walang justice system? No. Ibig sabihin, disagree ka lang dun sa result. Pero hindi ibig sabihin, walang hustisya. So ngayon, ang pinagkaiba natin Mojo, ganito. Okay? Maraming desisyon ang korte na hindi ako agree. Maraming mga desisyon ang Supreme Court na parang hindi naman yan tama, ganyan-ganyan. Pero hindi porket disagree ka, hindi ibig sabihin nun wala ng justice system. Disagree ka lang. Okay? Kasi kayo, masyado kayo mapupusok, reckless abandon kayo. Nag-disagree lang kayo, gusto ninyo, wala na. Nagets mo ba, Mojo? Nagets ko po ma'am, pero di ba po yung ICC po, tungkol po siya sa human rights. And many other things. Yes. Pero yung kay po kasi human rights po kasi yung parang nilabag niya. So, doon po bakit wala ba tayong human rights law dito sa Pilipinas, Mojo? Yun po, kaya nga po tatanungin po. Let me ask you, wala ba tayong human rights law dito sa Pilipinas? Meron. Ano nga, wala kang makialam. Bakit gusto mo agad pumunta sa ICC? Ba't tayo may resolve dito? Pero bakit wala silang bakit ba hindi na mabigyan ng justice yung mga... bakit hindi kayo nag-file ng kaso, Mojo? Bakit ako pinag-file ninyo? Ikaw nagre-reklamo Hindi naman ganyan dapat ang sagutin. Hindi. Ikaw maghanap ng tanong sa mga kakampi mong abogado. Diba? Kasi Sigado. kami, inaabangan namin kayo. Kami, matagal na namin kayong ine-encourage. Kung meron kayong problema, doon sa panahon ni PRRD, 2022, bumaba na siya. So therefore, kailangan nyo nang mag-file ng kaso sa kanya kung talagang feeling ninyo, meron siyang ginawang paglabag sa kanyang pang-aabuso, sa kanyang pag-exercise ng kanyang kapangyarihan, nung presidente siya. Di ba? Bakit di pagtatanggol yun? Bakit hindi namin pagtatanggol? Nag-benefit kami doon. Di ba? Bakit sa mga namatay? Anong di ba? Kompletuhin mo yung point mo, Mojo. Kasi hindi ka namin naiintindihan. Kasi nga, nag-benefit kayo. Ba't nyo sasabihin benefit kayo sa human rights? Nag-benefit kami. Naubos yung adik sa lugar namin Ignorante yan, ma'am. Nag-benefit kami. Protektado yung pek-pek namin. Hindi kami nararep. Naubos lahat ng adik. Ganyan. Yung namali. Hindi kayo yung namatayan na mga... Sino yung namatayan, Mojo? Sino yung namatayan? Yung mga kakilala ko dito. Sino yung kakilala mong namatayan? Ba't di mo tinulungan? Kilala mo pala. Nadamay Mojo. Kasi, Teka lang, Mojo. Sino yung kakilala mong namatayan? Anong pangalan? Hindi ko sasabihin ng pangalan niya. Ba't hindi mo masabi? Pinaglalaban mo sila pagkatapos hindi mo mapangalanan. Ano kami maniniwala sa'yo, tanga ka? Hindi kailangan paniwalaan kasi meron kayong sarili Hindi. Talagang kailangan. Sabihin mo sa amin yung katotohanan. Hindi yung putak, wala kang alam. Tanga ka pala. Laban na laban niya. Yung namatayan, hindi mo kilala. Yung namatayan, hindi mo man lang ma-identify. Ang tapang-tapang mong magsalita. Ang dami-dami mong sinasabi. Wala ka naman pala alam sa pinaglalaban mong tanga ka. Mas tanga ka. Mas tanga ka. Mas tanga ka. Hindi mo nga kilala kung sino yung pinaglalaban mo Bakit ko ipasasabihin yung pangalan? Ganyan-ganyan. Tang-ina mo pala Nalabag pala yung karapatan, hinapi pala ni PRRD, tas hindi mo mapangalanan ng tanga ka? Iniintay ka nga dun sa ICC, pangalanan yung biktima at tanga. Kasi hindi mo masabi? Hindi ka naman pala bobot kalahati. Yan ang problema sa inyo, Mojo. Ang tatapang ninyo, bobobo ninyo. Bakit ko sasabihin? Ganyan-ganyan. Ba't hindi mo sasabihin? Biktima nga hindi ko sinabi mo, mariresearch natin. Baka matulungan ka pa naming tanga ka. Ang problema sa inyo, ang tatapang ninyo, kala nyo meron kayong pinaglalabang human rights. Hindi nyo nga alam kung sino yung pangalan ng mga namatay na sinasabi ninyo. Mga tanga! Uubusin ninyo yung oras namin para maghulaan tayo dito kung ilan yung bangkay na yan? Mga putang ina nyo pala Nung kami kinakabahan kami maglakad sa kalsada. Nung kami kinakabahan kami doon sa mga tumpok-tumpok na adik dyan sa kanto. Nag-worry ba kayo sa kalagayan namin, mga putang ina nyo? Ikaw, Mojo! Ikaw ang walang karapatan, walang pakialam sa karapatan namin! Kami, buhay kami! May mga karapatan kami sinasagasaan ng mga adik! Nabuhay kami sa takot! Nilinis yun ni Duterte, putang ina mo! Pagkatapos ikaw, magmamagaling ka, kawawa naman yung mga namatay, sino yung namatay? Hindi ko pwedeng sabihin, putang ina mo! Bakit ka nakikipagtalo sa amin? Gago ka pala Makikipagtalo ka sa amin para sa isang bagay
anong eksakto yung problema? Putang ina mo! Ngayon, kayo, makikipagtalo kayo sa amin tungkol dyan sa EJK. Sino yung pinatay? Sino yung mga inosente? Gago kayo? Kami naranasan naming matakot maglakad ng madaling araw. Night shift. Naranasan naming hold upin ng mga adik. Nung pinoprotektahan namin yung sarili naming karapatan, asan kayo mga putang ina nyo? Wala! Tapos human rights kayo sa amin, mga gago kayo, kasi meron mga pinatay. Sino? Ay, hindi ko pwedeng sabihin putang ina mo, anong pinaglalaban mo? Kami pinaglaban namin buhay namin. Kayo, anong pinaglaban nyo? Kaputahan ninyo! Mga fake intelligence ninyo! Putang ina nyo! Hindi, kasi di ba yung ICC pinaglalaban niya yung human rights? O bakit wala bang human rights law dito sa Pilipinas? Meron! Ay, ba't hindi mo ginamit kang putang ina mo ka? Korte pa ng ibang bansa yung gagamitin mo. O ngayon, bakit wala sa inyo, yung mga batang nanonood dito, bakit wala sa inyong concern sa safety and security ng ordinaryong Pilipino na lumalaban ng patas sa buhay? Bakit hindi kayo concern sa mga magbabalot na sinasaksak ng adik? Nagtatrabaho lang yon. Mga tendero sa pilengke na kinikikila ng mga adik. Bakit hindi kayo concern? Concern kayo sa buhay ng adik na namatay? Ang putang ina ninyo! Kung gusto nyo ubusin ng mga adik dito sa Pilipinas, magtayo kayo ng foster care system. Identify natin lahat ng adik, patirahin natin sa bahay ninyo. Gusto nyo bigyan ng second chance in life, di ba? Ampunin mo, Mojo! Kasi kawawa naman yung human rights ng adik eh. Di ba? Ampunin mo, patirahin mo. Matulog kayo sa isang kwarto. Diba? Bakit mo ako kinik? Sabi niyang ganun. Nag-overlap ka eh. Hindi ka man na nakikinig eh. Gusto mo pang umakyat? Pwede kang umakyat. Ma'am, pwede kong murahin si Mojo. O sige, go. Tang ina mo, Mojo, napaka-bobo mo naman. Yung mga ganyan na parang sasabihin niya, kasi si Mojo, iniinsulto mo kami. Iniinsulto mo kami na parang, wow, kayo laban na laban kayo sa human rights. Paano yung human rights namin? Tapos sasabihin ko na nakinabang kami, questionin mo kami na nakinabang kami sa war on drugs. Anong klase pag-disrespect yun sa karapatan namin, Mojo? Miguel ka. Putang ina mo ka. Putang ina mo, wag ka na, binigyan ka ng second chance pagkatapos unang buwas ng bibig mo. Kaputahan, ulul, putang ina mo. Parade ka sa kadre ninyo. Bala ka sa buhay mo. Ayun, anyway, Rain, meron ka bang gusto idagdag? Ako na po ba? Kasi meron pa pong Ay, meron sino pa pala si Chubby Chubs Opo. pa pala? Hello, Chubby Chubs. Yo. Yan, lagi akong nakikinig sa iyo, Miss Joy. Syempre nakakalungkot lang no yung nangyari doon kay Miss Mojo kung sino man siya na naninira ng pinag-uusapan. Ako kasi, hindi, maganda yung mga point na ni-raise ni Mojo. Ako, na-high blood lang ako. Doon sa sinabi niya kasi na, ay bakit sinusuportahan niyo yung war on drugs, ganyan-ganyan. Sabi ko, syempre, nakinabang kami sa war on drugs. Pagkatapos, questionin niya tayo. Tingnan mo, nakinabang kayo. Oo, nakinabang kami. Kaya nga namin pinagtatanggol si Duterte. Dahil we experience real benefits that you, people like you, At saka kami, try to discredit. Yun yung yun nga problem. kami mismo sa lugar na maraming mga gumagamit. Nung panahon talaga ni President Duterte, talagang safe kami. Mismong mga addict at pusher ang natakot. Natakot sila. Kaya hindi ko naiintindihan yung kung mayroon siyang pinaglalaban. Anyway po, no, ang aking gusto lang ding itanong kasi nakakabahala na ito na merong mga napapanood at saka nababasa tayo na bukas, Lunes, ngayon pala mamaya, ay meron na naman daw agam-agam na mapapalitan daw si SP Cayetano. Very likely, very likely. I think they're going to call for a special session and then maybe in that special session, they are going to open conversation on the CONAS and then change the leadership. Yun Of the Senate. nga eh. Oo, tapos ma-extend na naman kung sino man itong nakaupo na ito. Kumbaga,
ito, nakakalungkot itong mga sumusuporta sa kabila kasi hindi ba nila nauunawaan na itong nangyayari sa atin ay ito yung parang bumabalik na naman tayo sa dekada 70 na ang mga Pilipino napupuno na ng galit na hindi ko maintindihan kung bakit pag pinaglalaban pa nila itong nakaupong ito. Yun lang kasi pati itong impeachment na to, milyon-milyon ang tinatapon nilang pera ng mga Pilipino ng taxes para lang dito. Pero kahit naman ano ang gawin nila, kailangan 16 votes para siya makonvict. So kung hindi rin naman siya makukonvict, itigil na lang yung impeachment na yan. At ang patanggalin yung nakaupo. Correct. Well, ang problema kasi Chubby Chubs, we've already reached the point now, we do not really have any. Matagal ko lang pino-point out to, pin-emphasize sa aking mga live. Dito sa gobyerno natin, ang meron lang tayong kakampi is yung Senate. At that time, minority pa yan, yung mga Duterte senators. Yun lang talaga yung pushback ng mga kagaya natin. Kasi sila, they asking the right questions, they are raising correct issues pagdating sa plenaryo and things like that. But of course, we weren't able to get our way kasi nga minority sila noon. Ngayon, finally, when Alan Peter Cayetano was able to pull off the majority pull off being the majority group in the Senate, binraso naman sila ng binraso ng gobyerno. So nakita niyo yung extent ng kung gaano tayo we are hanging by a thread. Ang dami nating kaso sa Supreme Court, ang bagal-bagal magresolba ng Supreme Court. Diba? Kaya, So, paano talaga? Parang, we are hanging by a thread. And sa totoo lang, kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, we deserve what we tolerate. Hi, good evening. Sorry po to interrupt, ma'am. Pwede mag-talk ako soon kasi may work po kasi ako. Okay. Sige. Okay lang ba, Chubby Chubs? Teka, patapusin lang natin si Chubby Chubs. Okay Ayun. po. yun lang naman. Thank you. Okay na ako. Okay, maraming salamat, Chubby Chubs. Thank you very much. Thank you. Ayan, thank you. Ray, makakaintay ka? Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Sige. Diyan ka lang, ha? Ayan, game good. Sorry po sa Sorry po. Parang na-hurt lang. Parang, Ma'am Joy, kumusta po kayo? Nanginginig Okay ako. lang naman ako. Kasi parang kanina kasi may naka-argument ako sa Facebook about yung justice ng mga namatay daw. Tapos yun ang hindi ko maintindihan kasi nung bata pa po, I would say 3 incident na yung family ko was a victim of crime. Yung pinsan kong babae, pinasok, may business yung tito ko tsaka yung tita ko. Tapos pinasok na magnanakaw yung bahay, yung tindahan nila. Nagkataon po kasi na nandun yung 13-year-old na pinsan ko. And then, he abduct the girl. Tapos, dinala niya sa parang kinidnap niya. Tapos, dinala niya sa bukid. Tapos, it was 3 days, I think, na missing yung girl. Tapos, natagpuan siya. Buhay naman siya, but she was traumatic. Hindi siya makapagsalita na na-rape siya. Mga 6 days bago nalaman na gano'n yung nangyari sa kanya. You know guys, you have no idea kung ano yung na-win through ng tito ko. Nung time na yun na nangyari sa pinsan ko kasi it was very, guys, 3 days, paulit-ulit siyang nire-rape. Oh my God. And then the guy tried to escape, pero naano siya. Ano yung rapist, Adi? Lagi po talaga siya. Lagi lang. For mga akit bahay, ganyan. Dahil yung family niya hindi talaga nag-defend. So, nung time na, I think, parang namatay na rin kasi yung tito ko ngayon. So, nung hinanap nila yung guy kasi may nakapag-report na tumatakas siya, nagkaan siya sa bukid para makakuha ng pera para makatakas. Tapos, nung inakyat ng mga pulis, nanlaban talaga siya guys. Tapos, nabaril talaga siya ng pulis. And napunto ko, na-capture na nung yung lalaki hindi yung makita umiyak, pero yung tito ko umiyak talaga siya sa panggaling. Tapos, second story, years later, 10 years, 8 years later, yung tito ko na SK po siya, SK chairman po siya, and he's an architect student. Bata pa po kami noon ngayon, may batang lalaki doon sa basketball court, naglalaro siya ng basketball. Ngayon, may batang lalaki hindi siya matandang lalaki, nasa edad sa 20s na siya. Ang ginawa niya, binato niya yung bata, inaaway niya, tapos binato niya ng bola sa tiyan. Tapos yung tito ko, bilang SK, sinuway niya yung older niya. Bakit mo ginawa yun? Siyempre, mas bata yan sa'yo, wag mo na patulan. Alam niyo, kinagabihan Miss Joy. Ina-speak na yung tito ko, dahil lang doon, sinuway niya. And then, ano yan? Adik rin, druggy din. I'm not sure at that time. Tapos, hindi pa namin alam kung ano siya, kasi we were young at that time.
Tapos nung pagkalibing ng uncle ko na yon, yung family, nung lalaki, thought na mag-revenge kami, pinatay nila yung isa kong tito. Diba, parang nalibing ng, after Christmas, nilibing yung bunso ng lola ko. Nung pagpasok naman ng New Year, libing naman ng isang anak. And then, nung napakulong niyo yung mga may pakamat. ano po, matagal siya, Mas Joy. Sobrang tagal po ng justice that time. Pero nakulong naman sila, 15 years. Tapos nung high school na ako, Miss Joy, ito yung pinaka hindi namin nakalimutan. Parang traumatic talaga siya sa amin kasi yung pinsan ko sa father side naman siya. Single father siya. Tapos meron siyang best friend na druggie. They were best friends since childhood. Alam mo yun, since bata magkapitbahay sila, same elementary, same high school. Tapos pareho talaga sila, hindi sila nagbago doon para sa lugar na yun. He was murdered, Miss Joy, by his best friend na druggie. Oh my God. And he was stabbed. Samurai po ginamit niya eh. Hinabol niya yung pinsan ko doon sa highway. Tapos, in-stab niya siguro 30 times. And then, nung syempre inaresto siya, tinanong siya, bakit mo ginawa sa best friend mo yun? At tapos sabi niya, hindi niya na nakilala yung best friend niya. Kaya alam ko talaga na mali po ang drugs. Kasi yung sa nung araw kasi sa panahon ni, before Pinoy, this is a very observation guys, sa panahon ni Pinoy, ang drugs po talaga sa amin, kilala mo lang kung sino yung nagda-drugs. You know who's the druggie in your hometown. Mabibilang mo sila sa daliri nila. Pero sa totoo lang, Miss Joy, hindi ito pagsisinungaling nung pumasok po talaga si Pinoy. Pati yung mga bata na naghahakot ng kopra sa amin, nagda-drugs na din po. Mahina yung yun naman talaga yung criticism ng panahon ng kay Pinoy. Mahina yung law enforcement, lalong-lalo na sa pagpipigil ng mga criminal activities. Malakas ang loob ng mga kriminal na gumawa ng krimen noon. At saka, nung pumasok po si PRRD sa lugar sa pagka-presidente, nag-zero drug po sa barangay po namin. Drug free po kami. Sa totoo lang po, hindi po ito. And at that time, you really felt safe. You really felt safe at that time. We really felt safe. Tapos ang dami po talagang, alam nyo guys, kapag nasa upcountry kayo, nasa bundok-bundok kayo, yung mga tulong sa government, hindi na po yung nakakarating sa amin, sa totoo lang. Pati sa agriculture, hindi po yung nakakarating sa amin. Sasabihin ko sa inyo, hindi ako magsisinungaling. Kay PRRD lang namin naramdaman na mayroon siyang livelihood na nakarating sa amin na dumating, umabot talaga sa kamay ng mga farmers. Hindi nyo alam yan. Pero kung hindi PRRD, lahat ng presidente dumaan, lahat ng livelihood na yung mga manukan, kay PRRD lang namin nalaman na yung mga gulay pala na cabbage, na mga pipino, mabubuhay pala siya sa amin. Kasi binigyan ng opportunity yung farmers sa amin. Alam nyo, yung nagsabi na, bakit nga tayo maghahabol ng justice sa mga taong pinili naman yung Nawawala ka, Charity, nawawala yung audio mo. Hello, yung pong nakapatay sa pinsan ko, na tinaga niya yung pinsan ko ng mahigit 30 times, hindi po siya nakulong. Lumayas pa. Yung mga kagaya ni Mojo, di naman na-concern, di ba? Yung mga pinatay ng addict dyan, na-concern ba kayo dun sa mga inosenteng buhay na kinuha ng mga addict, pusher, at ng mga kung sino-sino pang kriminal? Hindi po siya nakulong, Mas Joy. Tapos, ayun lang, parang, bakit pa tayo maghahabol ng justice sa mga taong pinili naman nila maging ganyan? Tayo, inosente tayo eh. We're doing everything to protect our own family. Pero, may mga masasamang loob na ganyan. My God. Parang siguro masama pumatay ng tao, pero mas masama pumatay ng inosente. Naalala ko, alam mo, tumatak sa isip ko sa panahon ni Pinoy, yung 6-month-old na baby na ginahasa ng isang adik. Hindi ko yan makakalimutan. Yun lang po. Pasensya na po. Thank you, Charity. Maraming salamat. And thank you for sharing your story. Thank you po. Thank you po sa ginagawa niyo, ma'am. Thank you. Ayan. Pwede- Actually, yan ang problem ko doon sa mga tao na yan yung mga problem ko doon sa mga tao na, go na go kayo. Hindi, kasi wala nang mapupuntahan yung mga nagre-reklamo, kineso, ganyan-ganyan, kaysa ICC. No, did you even try to do it here in the Philippines? Did you even try to, kasi itong mga witnesses nila to sa ICC, mga aminadong addict, pusher, ganun yung mga sinasabi nilang namatay, mga aminadong addict, pusher, or whatsoever. So, ibig sabihin, meron talaga silang entanglement sa law enforcement. Okay. Sabihin na natin na merong mga inosenteng namatay. And I think there are, no? Pagdating din sa mga law enforcement operation. Because that's how the cookie crumble. Okay? And I am not saying na parang hindi okay lang yun or ano lang yun. Ganyan. Well, if it is possible to have zero collateral, let's do it. Okay? Pero that's not life eh. Life would really include a lot of accidents. 'Di ba? Ngayon, sabihin na natin na merong mga unfortunate na nangyari. Kasi meron naman rin talaga. Yung mga tipong hindi naman sila kasama sa coverage ng bypass, pero siguro bystander sila doon, naputukan sila, so namatay, yung mga ganyan-ganyan. Things like that. Kaya, for example, si Kian de los Santos, 'di ba? Kian de los Santos is a collateral damage. Okay, ang tanong diyan, kapag merong mga insidente na unfortunate, are we able to address it?
are we able to put it into justice? Okay? Kasi sa kaso ni Kian De Los Santos, naput yun sa justice. Yung pagiging collateral damage ni Kian De Los Santos, naput yun into justice. Diba? We're not saying na hindi, okay lang yan, okay lang yan. No, that's just life. Okay? And we are talking about 110 million of lives here in the Philippines. Ano yung naramdaman ng mas nakararami? And this is when those people who hate PRRD and his policies during his presidency fail to recognize. Ang iniisip nila, yung sarili ninyo, iniisip, hindi, kasi evil, dugo, ganyan, kineso, ganyan. But ordinary people like me would like to ask you, do you have anything that is better than PRRD's war on drugs? Magagawa nyo ba yung ginawa ni PRRD na safe yung pakiramdam namin sa mga barangay namin kasi naubos ang addict, naubos ang pusher? Kayang-kaya nyo bang gawin yung ganong bagay sa ibang pamamaraan na hindi kagaya ng pamamaraan ni PRRD? Kasi hindi naranasan ng sambayan ng Pilipino ang ganong klaseng security sa kahit kaninong leader, kay PRRD lang. So ngayon, wag nyo kaming sabihan na wag kaming maghanap ng ganong klaseng level ng safety and security kasi naranasan namin. Kung hindi nyo kayang ibigay yan, wag kayong magbigay ng alternative na hindi naman proven. Hindi kasi mali kasi, ganyan. O ano yung naiisip mo na gawing tama that can produce same level of confidence sa mga tao pagdating sa safety and security? Give us an example. Eh, problema, wala naman kayong ino-offer. Eh ngayon, ang mamamayang Pilipino, pagod na sila sa pangako. Ay, mali yan, hindi dapat ginaganyan ng mga kriminal, ganyan. O, ano palang dapat gawin sa kriminal? Hindi dapat pagsalitaan ng mga ganyan ng mga kriminal, ganyan. Well, we have Pinoy, and Pinoy was very soft-spoken, o kaya, ang taas ng krimen ng panahon ni Pinoy. Take note, kung 65% ang ibinaba ng krimen sa first 2 years ni PRRD from Pinoy's time. 65%, 2 taon pa lang, 65% ang ibinabang mga crime incident. So, ibig sabihin, whatever it was that PRRD was doing, it's working. Eh, ba't hindi nyo ma-recognize yun? Ba't doon kayo parati sa, kawawa naman yung na-EJK, kawawa naman yung keso, ganyan. O sino yung mga naipit, sino yung nakulateral? Hanapan natin ng hustisya dito sa bansa natin. Nagtataka si Mojo, bakit daw siyang tinatanong? Eh, syempre, ikaw nakikipaglabang tanga ka eh. Tapos sabi mo, kilala mo pa. Kailangan ka nila doon sa ICC, magkakaroon sila ng ebidensya. Chester, not your time. Not your time, Chester. Si Rain pa, darating tayo sa'yo. Ma, di ako yun, ma. Ayun. Ikaw yung unmute ng microphone mo. Ayun. Anyway, hello, Rain. Hi, Miss Joey. Ay, teka lang, the word is due process, sabi ni Barangay Tanod. O, ano yung intindi mo sa due process? Sino ang hindi binigyan ng due process? Yung Sige, sincere hindi yung na- nag-intervene, ma. Di ako. Sige, mute ka na lang muna. Ano yung due process na hinahanap nyo, Barangay Tanod? Pwede natin pag-usapan yan. When you say due process, what do you mean by due process? Huwag kayong magbitaw-bitaw ng mga bagay na hindi nyo kaya ipaliwanag, ha? Anyway, Rin, go ahead. Hi, Miss Joey. Thank you. So, let me address yung katangahan nitong Mojo na to. Kasi yung mga taong katulad nito, ito yung mga hindi nakakaintindi ng mga batas o ng mga due process. Tulad nitong Barangay Tanod na to, isa pang kabubuhan. Okay? Ganito yan, makinig kayong mabuti. Ito yung mga hindi nyo naririnig eh. So, kailangan nyo ito marinig. Ang hinihiling ng mga Duterte supporters, hindi i-absuelto si Digong. Ang hinihingi ay litisin siya sa bansa kung saan inaakusahan siya na nagkasala. Correct. Kaya That's tatanga yung attorney, sino ba yung attorney, yung babae, yung parang, do not use fake patriotism to replace accountability. But parang, girl, ang tanga mo, girl. Ang sinasabi nga ni PRRD, kung gusto niyo akong kasuhan niyo ako sa sarili kong bansa. Walang nag-e-evade ng accountability dito. At yun din ang sinasabi ng mga Duterte supporters. Kung Correct. gusto ninyong ikulong si PRRD, dito niyo siya sa Pilipinas kasuhan at ikulong. Before a Filipino lawyer, before a Filipino prosecutor, a Filipino judge, and a Filipino court. Walang nagsasabi dito na kalimutan na natin yung mga ginawa ni PRRD. Kasi PRRD mismo ang nagsabi na haharap ako sa Filipino court, Filipino judge at Filipino prosecutor. Which is consistent naman sa
rule of law dito sa Pilipinas. Ngayon, tong barangay tanod na to, regarding sa due process na sinasabi mo, anong due process kapag nagbabarilan na sa isang enkwentro? May due process ba kapag nakapatay ang adik ng pulis? Sige, sabihin na nating napatay yung adik ng isang pulis. Ano sinasabi mong due process? So, dito na lang tayo sa mas basic. Kasi alam ko naman itong si tulad ni Mojo, tulad ni Barangay Tanod, wala tong mga legal background eh. Kahit wala man legal background, Pwede mo magtanong. hindi Like, real marunong. quick. Totoo ma, ang pointless naman ng mag-debate na lang tayo. Puro Wait, DDS Chester, naman wait, Chester. Pupunta tayo sa inyo. Please, hayaan nyo si Reyna magsalita. Tayo ni Reyna. Ayan. Bakit nagmamadali tong Chester na to? Maghintay ka, huy. Moment dito. Moment. Mapupunta tayo sa moment mo, Chester. Ang nararamdaman ko kung bakit hindi nila kaya mapakinggan to. Kasi masakit sa tenga yung katotohanan di ba? Maghintay kayo. Okay, ganito yan. Since mga wala kayong alam at mga tamad kayo mag-research, hindi namin inihiling na huwag panagutin si Duterte. Naiintindihan nyo? Malamang hindi. Hinihiling lang namin na panagutin siya dito sa Pilipinas kung saan siya nagkasala. Kung kayo, mga wala kayong konsepto ng rule of law dito sa Philippines, huwag nyo kami idamay. Wala kaming pakialam sa bulok na ICC na yan. Nag-withdraw na nga tayo dyan eh. Mahabang debate yan, lalo sa mga walang legal background tulad nyo. Tulad ni Mojo, tulad ni Barangay Tanod, tulad ni Chester. Mga putang ina nyo. Hindi namin kailangan ipaliwanag sa inyo yung legality ng lahat ng bagay. Kailangan pag-aralan nyo rin na sa sarili nyo. Kasi hindi rin naman kayo makakasabay. Correct. Kasi kumbaga, kahit anong paliwanag gagawin ni Miss Joey dito, kahit pagmumurahin niya kayo everyday dito, hindi nyo pa rin maiintindihan. That's the truth. Ngayon, Hanggat hindi nila ina-acknowledge yung benefit na nakuha natin sa war on drugs ni PRRD, they are also not going to understand yung stand natin. Kasi for them, bobo lang kayo, ganyan-ganyan. Kasi hindi nyo nagigets yung practical value nung ginawa ni PRRD sa life namin. Yung mga tao, lalo na yung mga night shift dyan, kaway-kaway kayo dyan, yung mga nagko-call center dyan. Nung panahon ni PRRD, imbis na lagi kang nag-grab, lagi kang nagtataxi kasi that is safer, ganyan-ganyan, pwede kang maglakad. Doon sa mga madadilim na lugar sa Kamaynilaan. Pwede kang mag-public commute. Ganyan, o magtataxi ka lang kasi late ka na sa office mo. pero, hindi mo na kailangan na parang mag-drive lagi, papunta sa office mo, ganyan. Hindi, safe naman, maglalakad na lang. In fact, that's my experience, That's my personal experience. Nung panahon ni PRD, hindi ako takot maglakad from California Garden Square papunta sa opisina ko sa Ortigas. Mhm. Biruin mo, araw-araw nakakatipid ako ng pang-grab ko, papunta, tsaka pa-uwi. Ngayon, these are the practical values that we reap during that time. O ngayon, pagka pinaglaban namin, yung due process na sinasabi ninyo, para saan? Hindi nyo nga kilala kung sino yung biktima eh. Tsaka hindi rin nila pilit iintindihin eh. Tsaka Miss Joey, let me just address yung mga nagsasabi na, ay, puro DDS pala dito. Tanga pala kayo eh. Ba't kayo pumunta dito kung ayaw nyo makarinig ng opinion ng DDS? Alam nyo naman, na DDS na nandito. Di ba? Lalo na itong tatanga-tangang Chester na to. So, ayan. Point ko lang, hindi namin responsibilidad na ipaliwanag sa inyo yung choice namin bakit kami supporters ni Duterte. Kasi pare-pares tayo may utak. At itong nakakalimutan ng mga kakamping na mga feeling entitled bitches. Demokrasya tayo sa Pilipinas na malaya tayong pumili ng pinipili nating politician or politiko tuwing eleksyon. Tagi-isa lang tayo ng boto. Pare-parehas tayo may isang boto. Ngayon, kung may choice kayo, huwag niyong ipipilit sa amin yung choice nyo just because you don't want our choices. Hindi kayo pwedeng masunod. Laging gusto nyo mga spoiled brat pinks. Pagkatapos, babanatan nyo kami na, hindi, kasi di ba ang ICC nilikha yan para proteksyonan ng human rights. O bakit yung sarili mo bang bansa walang batas about human rights? Wala ka bang batas dito about human rights? Meron din naman. Ba't hindi ka nagkaso dito? Di ba? Hindi, kasi walang gumagana ba ang justice system natin? Ano ang tawag nyo sa mga justices? Bakit pa tayo nagpapabar exam taon-taon? Kung hindi pala gumagana ang justice system. Dapat sabihin nyo nandito kila Conte, kila Attorney Dino De Leon, yung mga kakamping nyo mga abogado, isuko nyo na yung title ninyo. Yung mga lisensya ninyo. At hindi naman gumagana ang justice system dito. Diba? Bakit tayo may mga Supreme Court justices? Meron tayong Court of Appeals, meron tayong Municipal Trial Court, Regional Trial Court.
Iba iba ang walang justice system. Okay? At hindi gumagana ang justice system versus doon sa nag-a-agree ka ba o hindi doon sa desisyon na yon. Hindi ako agree sa desisyon ng Supreme Court sa PRO ni Bato. And I openly criticize the Supreme Court about it. But when I say na walang justice system sa bansa, no, meron. I just don't agree on how they handle things. Okay? Bilang Pilipino, ito ang pagkakaiba natin. Uubusin ko ang lakas ko para mapabuti ang sistema natin dito sa Pilipinas. Magsasalita ako kung kinakailangan dahil ito ang bansa ko. Hindi ako kagaya ninyo na iaasa ang justice system dito sa Pilipinas sa isang bansa, sa isang korte na hindi naman parte ng ating konstitusyon. Dahil Pilipino ako. Kayo kasi wala kayong pake sa pagka-Pilipino ninyo. Wala kayong pake sa pagkabansa ninyo. Yan ang pagkakaiba natin. Kayo, hindi kayo patriot. Hindi nyo mahal ang bansa ninyo. Ayaw nyong ayusin. O may problema pa na justice system natin dito. Di ayusin natin. Hindi sila patriot, Miss Joey. Anti-Duterte lang talaga sila. Correct. Diba? Anti-Duterte lang kayo. Bakit? Kasi ang interest ninyo ay makuha ang kapangyarihan dahil talo kayo sa rule of democracy. Mas marami kaming sumusuporta doon. Yun ang boses ng totoong taong bayan. Ngayon, hindi niyo matanggap na talo kayo. Kagaya ng minority ngayon. Kaya itong mga anti-Duterte, talagang nire-represent kayo ng minority. Kasi yung minority ayaw respetuhin yung majority. That's the parallelism. Kaya todo suporta kayo dito sa mga kaputahan ni Erwin Tulfo, nila Tito Soto, nito nila Risa Ontiveros. Kasi itong mga taong to, they cannot respect the majority. Just like anti-Dutertes. Ayun. Okay, anyway, Ray, meron ka pang gusto sabihin? Meron pa po, last point po, Miss Joey, ano? Go lang. Yung isa pang gusto ko i-address na na kinikimkim ko, sobrang kakapal ng mukha nito mga kakamping na to eh. Naakala nyo kayo lang matatalino. As much as I would like to talk about complementarity, Rome Statute, hindi na ako pupunta dyan. Kasi kahit anong discussion na gawin natin dito, sarado na yung mga entitled yung mga utak. Ngayon, nasa demokrasya tayo. Ang isa sa hindi nyo maintindihan, pare-pares tayo may karapatan magpahayag ng opinyon. Ngayon, sasabihan nyo kami, ay, tatay nyo, karton, ay, bobo kayo. Eh, di kayo rin, bobo kayo. Ngayon, na yun lang, bobo kayo, mga kakampings. Bye I po. think, ang ano lang naman dyan, ang key lang naman dito kasi, okay, huwag nyo invalidate yung mga experience natin sa isa't isa. Yung experiences namin nung panahon ni Duterte, huwag nyo invalidate. Dahil sinasabi na namin sa inyo, nakinabang nga kami sa war on drugs si PRRD, ayaw yung paniwala ang mga putang ina nyo. Kaya kayo namumura eh. See, tingnan mo, nakinabang ka, oo nga, nakinabang ako. Tapos nagtataka ka na kumakampi ako, kaya nakinabang nga ako. Diba? At maraming mga Pilipino ang nakinabang. Kagaya nga ni Charity who spoke about the crimes done in her family. At nakita niya talaga na nung panahon ni PRRD, despite the fact na naka-experience siya personally ng krimen sa pamilya niya, yung problema nila sa droga, nawala. Nung panahon ni PRRD. So, ayun lang no. Anyway, hello Abs. Hello, Miss Joey. Yes, okay. Ayun, actually naka-on duty po ako. Anyway, pinakikinggan ko kayo kanina pa. So, first off, yung regarding kay Bam Aquino, yung kanina si Kuya yung nagsalita. Actually, mataas ang respeto ko kay Bam. Though, Duterte supporter ako. Sana. Bakit naman mataas ang respeto mo kay Bam? Oo, kasi Because of what? nakita ko naman siya na maayos siya. Medyo na nakikita ko sa mukha niya na parang ayaw niya sa mga naririnig niya sa mga kasama niya. Hindi lang siya makapagsalita siguro dahil talagang may kulay Hindi siya. sa akin kasi hindi yun enough to gain respect eh. I think Bam is the most proper pink. Yung mga anti-Duterte, Bam is the most proper. Kumbaga parang hindi siya kasing rabid ni Risa, hindi siya kasing rabid ni Kiko. But take note ha, Bam Aquino already said before na hindi, dapat kasuhan yan si PRRD dito sa Pilipinas. Sabi gano'n ni Bam. Pero hindi siya pumirma doon sa resolution expressing the sense of the Senate na hindi agree ang Senate sa extraordinary rendition. So, ba't nagsalita ka before? Sabi mo, tama na dapat dito sa Pilipinas kakasuhan ng mga Pilipino at hindi dapat siya na-subject sa extraordinary rendition kapag hindi ito dumaan sa korte. O pagkatapos, nung sulatan na, na action na talaga yung kailangan gawin, hindi naman siya kumilo. So, Bam is the most proper probably. Hindi siya rabid kagaya ni Risa, hindi siya rabid kagaya ni Kiko. But that will not merit respect from my end. I haven't seen Bam doing something that is truly commendable. In fact, yung pananahimik niya dun sa yung mga pananahimik niya dun sa mga parang
imbis pa nga na marespeto ko si Bam, mas nawawala pa yung respeto ko sa kanya. Kasi he's not entirely being honest doon sa mga credits na binibigay sa kanya. And for me, that is disappointing. Sana ma'am, maisip niyo yung tiyuhin niya, no? Na, kasi example ngayon, di ba? Halos sama-sama na sila at nagpapahawak na siya sa tao na kinasusuklaman nila, ng mga Aquino, no? Parang kain suka kakain tae talaga na siguro kung buhay pang tiyuhin ito, si Ninoy Aquino, talagang tinamaan talaga. Tama yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na pahiramulan ng L, laban. Pero na supposedly, dapat talaga sila yung nagiging vocal ngayon pero nagiging tahimik sila, which is very disappointing talaga. Ako, siguro, mataas yung respeto ko kay Bam, pero nadi-disappoint din ako sa kanya this time. Anyway, and Ma'am Joey, regarding kay, ito, gusto ko lang ipaalam sa'yo na na-appreciate kita nung sa hearing sa House of Representatives, lalo na kay Abante. Talagang gago yung hayop na yan. Animal yan. Dati akong born again Baptist. At alam ko yung corruption na ginagawa niya sa church niya. Anyway. Alam mo, galing kasi yung Baptist pala, they believe in, kasama sa aral nila yung autonomy ng church. So, ibig sabihin, kung sino yung may hawak ng church na yon, hindi sila pwedeng saklawan nung ibang born again Baptist na dapat parehas tayo or ganito, ganyan, dapat kung anong decision na gano'n rin. May autonomy yung bawat churches. Nila, yung bawat leader, gano'n. And hindi sila nagpasakop kay Benny, hindi sila nagpasakop. Sobrang natawa ko talaga. Na-appreciate ko talaga yan. Thank you so much, ma'am. No? Parang na-represent mo kami sa mga House of Representatives. And also siguro yung kay Mo Jojo kanina. Ang mahirap kasi kay Mo Jojo, nagtatanong siya, pero she actually has a rebuttal already. Which is, Hindi siya ready makinig. Yes. Hindi siya ready makinig na, nung narinig niya, na sinabi ko, nakinabang kami, ayaw niya i-acknowledge. Tingnan mo, nag-ano na siya, ba't ka nagagalit? Kaya nga, ma'am Ba't ka nagagalit pag sila? Okay, uulitin ko. Nakinabang ang sambayan ng Pilipino sa war on drugs ni PRRD. Again, nakinabang ang sambayan ng Pilipino sa war on drugs ni PRRD. Again, nakinabang ang sambayan ng Pilipino sa war on drugs ni PRRD. Which is true. You want to contest that? Ask your neighbors. Totoo. At sa amin naman, nakita ko naman talaga yung so may mga kilala akong adik at small time na tulak sa amin at na talagang tumahimik talaga at tumigil nung, kasi nauso syempre sa barangay yung listahan ng pangalan. Yan. So, anyway, yun lang ma'am. Thank you po. Oo. Correct. Ayan sabi ni I am Feng, correct Miss Joey, respect pa kay Kong Erice not Bam. Correct. Kung meron man akong yellow na ire-respect Abs, ang ire-respect ko, sino ba yung si Abs ba yung last? Ikaw yung Abs, no? Bumaba na si Abs, ayun. Kung meron man akong ire-respect na yellow, si Kong Erice yun. Si Kong Erice. Ayun.